pinagdadaanan nila. Lord, hipuin niyo po yung puso nila, pag-iisip nila, na makapokus sila sa topic na ito. Lord, I declare retaliation, I cancel it in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen, amen. Hallelujah. Blessed evening, blessed evening. Nag-aapoy ba yung mga servant ng Panginoon? Thank you, Jesus. Welcome, welcome sa ating facilitator night. Itong facilitator empowering night natin, hindi to siya panggatas, no? Kung sa pagkain ba to, karne na to siya. So kailangan nating matutunan, no, yung topic natin ngayon, medyo malalim siya ng kakaunti. So medyo ito part 2 siya ng discipleship. Kasi akala kasi natin, no, kahit sino pwedeng mag-preach ng gospel. No, kahit halimbawa yung mga doktor, no, matalino kasi yan sila, mga teacher, matalino yan sila sa physical. No, kapag bibigyan mo yan ng pera, hindi yan mahiya i-preach yung gospel kasi nga marunong sila magbasa. Pero no, ang gusto ng iparating ng Panginoon, hindi ayaw niya marunong ka magbasa. Kaya nga may mga pastor na walang pinag-aralan, pero magaling mag-explain sa Bible. So ibig sabihin, nakabase, hindi siya nakabase. Hello, hello. Pastor Hilda, nawag man. Klaro ba ang boses ko, family? Unsa man manawag si Pastor Hilda nga naa man diri sulod. Wait lang, wait lang. Klaro, klaro. Klaro Pastor, klaro na. Manawag ba si Pastor Hilda? Naa siya diri Pastor Pastor Hilda. Pastora. Napindot. Am na ko balay tingog. Aw. Am na ko balay boses. Kaya ang isa ka cellphone akong gibutangan og earphone para dili mag-echo. Sige, sige. Ang topic na to, no? Kailangan natin matutunan to kasi hindi lahat ng tao kaya mag-preach. Lalo na yung mga may posisyon. Pero, no, kahit wala kang pinag-aralan, kaya mo rin mag-preach. Kasi nga, yung Panginoon mismo ang magtuturo sa atin ng mas malalim. So, yung topic natin, preach with authority. So, kailangan mong malaman, hindi pala pwedeng preach lang tayo ng preach, pero hindi natin alam yung authority. No, hindi natin alam yung authority ba natin galing ba sa tao? No, dahil sinabihan ako ng mentor ko, magsishare ako ng gospel. Ganun ba 'yon? Dahil sinabihan ako ng pastor ko, mag-share ako ng gospel. Sabi ng pastor ko, mag-share ako. Sige na lang, share na lang ako ng gospel. Kasi sinabihan ako ng pastor ko. And always remember, yung obedience natin, hindi siya nakabase sa mentor natin. No, yung obedience natin, hindi siya nakabase sa mga tao na nag-guide sa atin. Yung obedience natin, nakadadase yan sa personal relationship natin sa Panginoon. Halimbawa, pero nung bata ka pa, nung natututo ka pa lang nag-absorb ka lang, nung milk Christian ka pa, syempre, ang ina-absorb mo talaga, yung matuto pa lang. Pero dahil nag-matured ka na, yung ina-absorb mo, kung paano na siya gawin. So, ibig sabihin, may pinagkaiba na talaga. So, pag nag-matured ka na, hindi ka na tagapakinig lang, kundi kung ano yung napakinggan mo, no, ina-apply mo talaga. Kaya ka nagkakaroon ng authority. So, kailangan natin maintindihan na ano yung sinasabi natin, kailangan nating alam yung authority. Kasi pag hindi natin alam yung authority, magiging walang saysay. Halimbawa, ganito. Mag-gather ka, i-gather mo yung area sa lugar na yan. Tapos, hindi mo alam, tapos wala kang authority. At sasabihin sa'yo ng pulis, sino nagpahintulot sa'yo na gawin mo dyan sa area na yan? No, sino nagpahintulot sa'yo na diyan ka magpatayo ng negosyo? Wala ka man lang building permit, wala ka mang permit na ginawa. So, ibig sabihin, walang authority, walang pirma galing sa matataas na posisyon. So, ibig sabihin, pag sinabi natin authority, no, confident ka gawin, o confident ka ilagay yung isang bagay diyan sa isang area, pag may authority. So, ibig sabihin, pag may authority ka, no, kaya mong sabihin, no, wala na kayong magagawa, basta gagawin ko to dahil may authority ako. No, hindi ka dadakpin ng pulis. Hindi ka dadakpin ng pulis. No, pag wala silang authority, dahil alam nila yung trabaho nila. Dahil pulis ako. Sundalo ako ng gobyerno, pulis ako ng gobyerno. Bakit naman ako matatakot huliin yung magnanakaw? May pulis, alam ko naman, pag magnanakaw, tatakbo talaga yan pag nakakita ng pulis. Alam nila na may authority sila.
So, ibig sabihin, kailangan nating maintindihan, pag once, no, nag-preach pala tayo, kailangan natin, no, kailangan with authority. Hindi pwedeng nag-preach tayo dahil inutusan. Na kasi ang bata, no, kasi ang bata, pag malaki na yan, hindi mo na kailangan turuan pa maglakad. No, tinuturuan mo lang siya malakad pag sa simula. Pero, kahit wala yung leader niyan, no, halimbawa, ganito, nung bata pa, hindi ba marunong magluto? Sino sa inyo dito, 5 years old ka pa lang, hindi ka marunong magluto? No, 6 years old, nilulutuan ka pa ng nanay mo. Uy, kain ka na, kain ka na. Kumain ka na. No, oh, pag 7, 5, magluluto ka, pakainin mo ng 7. Tapos 12, 11, no? At 11 to 12. Tapos gabi, pakainin mo 3 times a day. Pero pag malaki ka na, no? Minsan ka na lang nire-remind ng nanay mo na kumain. Kasi pag malaki ka na, ikaw nang kusang hanap ng pagkain. No, pag matured ka na, ikaw na mismo ang hanap ng devotion. No, hindi pwedeng nagpe-preach ka ng gospel, wala kang personal devotion sa Panginoon, wala kang devotional. Kasi halos lahat ng preacher, pastor, may personal devotion yan sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng lagi mo na lang kinakausap ang Panginoon, ikaw na lang lagi ang humihingi. Tapos, ang Panginoon, hindi mo rin siya mapapakinggan. Kasi I believe, mapapakinggan natin ang Panginoon through, no, through His Word. No, nangungusap ang Panginoon. No, pag nananalangin ka sa Panginoon, no, ikaw ang nagipag-usap sa Panginoon. Pero kung binabasa mo ang kanyang salita, no, ang Panginoon na naman ang nakikipag-usap sa iyo. So ibig sabihin, inhale, exhale lang. Parang ganun lang, give and take. No, hindi pwedeng inhale ka lang inhale. Tama, mahirap 'yon. Kaya nga pinakita ng Panginoon yung situation sa katawan natin na kailangan mo mag-inhale, kailangan mo rin mag-exhale. Hindi pwedeng inhale lang ng inhale. Wala. Tustig gana. So, ibig sabihin, kailangan mong manalangin at kailangan mo ring magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi nga, hindi mo maiibigay yung authority kung hindi mo rin naintindihan. At hindi mo maibibigay yung word dahil ikaw mismo, wala kang word. No, hindi ka nagde-devotion. So, napakahalaga dito yung personal devotion sa Panginoon, lalo na yung pagbasa ng salita at yung pag-meditate ng kanyang salita. Kasi kung malaki ka na, napansin nyo ba ngayon yung mga nadaan ko sa mentoring? Hindi ko na kayo sinasabihan, oy, kumusta man yung devotion mo? Uy, mag-devotional ka mamaya, mag-devotional ka. No? Kasi alam ko, pag ang tao matured na, kusang nagugutom. Kasi pag ang tao, minsan, halimbawa, matured na, nasubraan sa trabaho, no? Minsan, pinaparimain na lang. Hindi na siya araw-araw, oras-oras pinaparimain. Kasi nga, pag ang tao malaki na, no? Marunong na magluto. No? Yun ang dapat na mangyari sa buhay natin. Dapat marunong tayo magluto. No? Marunong tayo mag-devotion kahit hindi tayo pagsabihan ng mentor natin. Sige, simulan tayo. Kapag sinabi natin authority, kung makikita nyo sa makikita nyo sa judge. No, kahit minsan ang nangyayari, kahit walang kasalanan yung tao, pwedeng makulong dahil sa pera. No, kahit yung judge, alam niya na yung pumatay yun na. Pero pag nabulag yun sa pera, no, kahit tama man yung, ang judge kasi sa mundo, no, pwedeng tama, pwedeng mali. No, only the judge of God na tama lang. Na tama. Pero minsan yung hatol lang tao, mali. No? Yan na, i-judge ka niya. Pag tuktukon, papaluin na ng judge yung ibig sabihin, talo ka na. So dito may unawaan, ang judge ng tao, no, minsan palpak. No, dahil sa pera, pwedeng mabenta, no, pwedeng bayaran yung mga kaso. So ibig sabihin, yung authority, no, minsan ginagamit nila sa tama, minsan sa mali. Hallelujah. So kaya nga, ang topic natin ngayon, preach with authority. At yung authority na yan, no, sa tamang paggamit. Jesus. Sige, basahin natin. Sabi dito, ang meaning pala ng authority, the power to give orders or make decision. No, may power. May authority. No, kung ano yung decision niya, magiging ganun kasi nga may authority siya. No, pag sabihin ng judge, okay, halimbawa ako yung judge, halimbawa unbeliever ako. Tapos nagalit ako sa tao na yun. Galit ako sa tao na yun kasi parang pasaway. Pwede ko siya i-judge. Kahit lalo na pag walang matibay na ebidensya, hindi ko nahanapan ng ebidensya pa, i-judge ko na kagad. Pwede yung mangyari kung dahil lang sa pera, pag nabulag ang isang tao sa pera. Kaya nga sabi nila, money is a great servant, but a terrible master. Delikado. Sabi dito, the power to give orders or make decision, the power to right, direct, or control someone,
no? Control someone or something. No? And always remember, no? Ang authority gamitin natin sa tama. No? Wag nating i-take advantage dahil may authority tayo. No? Gawin natin sa tao, no? Sa tamang pamamaraan. No? Authority is the freedom to decide or right to act without hindrance. No? Pag may authority ka, pag kahit sabihin nilang bawal diyan, hindi. Napansin niyo na ba yung mga anak ng mayor? No, kahit mali na sila. Uy, di mo ba ako kilala? Anak ako ng mayor. Anak ako ng presidente. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo na pulis ka? Siyempre, minsan, ginagamit yung authority para makalagpas sa consequence. Minsan, ginagamit yung authority para mapagtakpan ng kasalanan. So, minsan, kailangan yung authority magamit yan sa tama. Kasi nga, may tao, pulis ako, pulis, oy, kilala mo ba yung ano ko? General. Yung ano nyo, yung general nyo. So, minsan, ginagamit yung authority, no, sa maling pamaraan. So, kailangan natin, no? Kasi ang sabi dito, freedom to decide or right to act without hindrance. All such authority begins with God. Ito yung pinakamaganda. Dapat, as a Christian, yung authority rin hindi nagmula sa pastor natin kasi yung pastor natin, nagkakamali din yan. No, yung leader natin, nadadapa din yan. Kailangan din yan ng encourager. No, even si Job, nabasa ko sa story ni Job. Sa story ni Job, sabi pa ng kaibigan ni Job, si nakalimutan ko yung pangalan, sabi niya, no, bakit noon ang galing mong mag-encourage? No, yung mga sinasabi mo nakakapagbuhay talaga ng loob. Pero ngayon, no, yung sinabi mo parang kinain mo, parang ikaw naman down. So ibig sabihin, kahit matuwid ka na tao, pag minsan dumarating sa pagsubok, no, kailangan mo rin ng encourager sa buhay mo. Kaya nga, we need mentor. Wala kang makitang magaling na boksingero, hindi yung si boksingero. At tanggalin ko na si Freddy Roach sa boxing, tanggalin ko na yung promoter ko. Kaya ko naman lumaban mag-isa. No, kahit sabihin mo kaya mo pero hindi ka makakalayo. No, limitado ka. No, kaya nga kailangan mo ng team. Better together, wag kang aalis. No? Kasi nga kailangan natin ng isa't isa. Kasi may kakayahan ka na wala akong kakayahan at may kakayahan din ako na meron ka. No, authority. No, dapat yung authority mo hindi nagmula sa pastor. Yung authority mo hindi nagmula sa mentor. Yung authority nagmula talaga sa Panginoon. No, isipin mo na lang, yung authority ko, as a child of God. Tingnan nyo yung referee. Ito, referee. Sa boxing, minsan yung referee, kahit bugbog na yung tao, tingnan nyo sa boxing, kahit bugbog na yung tao, minsan hindi pinatitigil ang referee, lalo na pag yung referee nakapusta sa tao na yun. Kahit bugbog na, papatayuan nyo pa. Minsan, pinaprolong yung countings. Pinaprolong niya, pinataas. Dapat 5 na sana, ginagawang 1, 2. No? Binababa. Nagiging huli. So, marami pang action. So, ibig sabihin, yung referee, may authorize kasi siya doon. No, nasa kanya kung papatigilig, titingnan niya kung kaya na ba. Kung ang nakakalungkot, no? Kasi ako, atleta ako noon, ang nakakalungkot, pag nakita ng tao, ng referee, na yung tao na medyo kaya pa, tapos nakapusta siya doon. So, ang gagawin niya ngayon, pinaprolong niya yung fight. No? Kahit hindi na kaya, pinapatayo niya talaga, pinapalaban. Pero, minsan ganito yung nangyayari sa boxing. Kahit walang nangyari sa'yo na masama, kahit kaya mo pa, kahit malakas pa yung tuhod mo, minsan pinapatigil niya. No, matamaan ka lang ng solido, pero kaya pa naman ng boxer, pero pinapatigil niya. Para ano? Para gusto niyang manalo siya. Kasi pumusta siya. No, ganun. Minsan ginagamit yung authority sa maling pamaraan. No, tinitake advantage, sinasamantala. No, wag po natin gamitin yan. No, kahit minsan mali na yung ginagawa nila dahil nasa authority sila, gagawin ko 'to. Nasa authority ako. Nasa authority ko, kaya kong gawin kung ano mo yung gusto ko kasi nasa authority ako. Referee ako dito. Kaya nga kung mapapansin niyo sa mga boxing o sa mga kahit hindi siya kahit kaya pa naman ng boxer, pinapatigil na. Kasi nga, pumusta siya doon. Mas pabor siya sa kabila o kakilala niya ba yung kabila. Iniisip niya lang, kunting kunting galaw lang, talo na agad to. Minsan ginagamit yung authority sa maling pamaraan. And always remember, family, leadership is to serve. Leadership is not a position. Leadership is not a rank. Leadership, hindi siya ranggo. Lagi nating tatandaan to as a preacher, as a mentor, as a leader, ang leadership, hindi siya ranggo. Ang leadership,
It is, no, it is to serve. No, nakadesign siya para mag-serve. Hallelujah. No, kailangan ang leader pala, no, nangunguna, nagsasacrifice, umiintindi. Ang ugali ng leader, no, nagsasacrifice na, no, yung mga task, kargang-karga niya lahat, yung burdens, dala-dala niya lahat. Kasi iba yung boss sa leader, yung boss relax, yung leader pagod yan. Pero kahit pagod na yung leader, no, isa-sacrifice niya yung oras niya para lang magtagumpay siya at ang mga team niya. Ganun ang ugali ng leader. Yung boss, gusto niya, siya lang ang magtagumpay. Ang boss, gusto niya, siya lang, ang pangalan niya lang ang maitataas. Pero yung leader, gusto niya magtagumpay kasama yung team niya. Ayaw niya magtagumpay na siya lang. Ang ugali ng leader, ganito. Ugali ng boss. Oh, top 10 richest in the world. No? Siya lang yung nasa picture. Kasi nga, boss nga siya. Pero yung leader, kasama yung team niya. Ganun ang ugali ng leader. So, ibig sabihin, ginagawa mong isang bagay, hindi lang para sa'yo. Hindi ka nagiging selfish. No? And always remember, leadership is not a position. Dito position para utusan natin yung tao. No? And always remember, discipleship. Hindi siya pwedeng kontrolin mo isang tao. Ito gawin mo. Kung hindi mo gawin na, umalis ka na dito. So, ibig sabihin, controlling yan. Kung hindi ka magbibigay, alis ka na dito. Controlling yan. No. Ang trabaho ng leader, to remind. No, kung hindi siya maniniwala sa pag-remind, kung hindi siya maniniwala sa chat, o hindi siya maniniwala sa video call, no, pabayaan mo muna. At least, ginawa mo yung part mo. And always remember, pag sinabi mo yun, para mong binitawan yung lubid sa ilalim ng balon na nahulog. Pero kung hindi pa rin siya kakapit sa lubid, wala nang problema doon. Wala ka nang pananagutan sa Panginoon. So, ibig sabihin, magkakaroon ka lang ng accountability sa tao pag hindi mo tinapon yung lubid sa baba. No, ginawa mo na yung part mo. Ang part niya naman ang gagawin niya. Ano yung part ng tao? No, ano yung part ng yung mga disciples mo? No, hawak sila sa lubid mo. No, para makaangat sila kasi kung kahit may lubid na pero kung hindi sila hahawak, walang mangyayari. No, ganun pa rin. So, maintindihan mo ngayon, walang problema sa tubig. Walang problema sa tubig. Ang problema, no, sa paghugas. No, yung tubig andyan na. No, yung tubig andyan na. No, yung tubig nandiyan na. Kahit ilagay mo yung tubig diyan sa plato, hindi yan magiging malinis. So, ibig sabihin, yung plato kailangan pa rin ng aksyon. Yung plato kailangan pa rin ng aksyon. Kasi kung hindi na muna aksyonan, no, magsalig lang ka sa tubig. No, doon ka lang magtitiwala sa tubig. Okay na yan, may tubig na, magiging malinis din yan. No, kailan ka ba nakakita? Nilagay mo lang yung plato mo sa tubig, sa gripo, naging malinis na. Wala. So, ang tubig, magiging malinis yan. Yung plato, magiging malinis yan pag may aaksyonan. So, ang part natin, parang tubig. So, kung hindi niya pa rin sasabunan, huhugasan, kikiskisin yung plato, magiging marumi pa rin. No, magiging marumi pa rin. No, thank you, Jesus. No, lagi yung tatandaan, leadership is not a position. It is, no, to serve. No, kailangan mo mag-sacrifice, umintindi. No, nakikita niyo ba sa picture? No, ganito yung puso ng leader. Nag-i-instruct, nangunguna. So, ibig sabihin, may pinagaiba talaga sa boss. Amen? So, ibig sabihin, kung inaangat ng Panginoon, ang ginagawa din ng leader, tutulungan din na yung mga tao na sa baba para makaangat. No, walang maiiwan. No, ganun ang tamang paggamit ng authority. No, yung leader may authority na. Pero, huwag nating hayaan yung authority na yan, gamitin natin, no, para mag-manipulate ng tao, para mag-control ng tao. No? Yung trabaho natin, hindi kumontrol. Yung trabaho natin, to remind them. Magbigay ng instruction lamang. Thank you, Jesus. Delikado rin yun. Boss, no, tinitake advantage kasi kakilala ko doon sa dito sa Pastor Del, nawala yung tingog. Pastor Del, nawala ang tingog, Pastor. Pastor pang-aabuso. Del.
pag-manipulate. Kasi nga pulis sila. Pero ang gusto ng Panginoon as a leader, kailangan nating tulungan yung tao para makabangon. Empower them. Ganun ang ugali ng leader. Minsan, ina-abuse talaga yung authority. As a leader, as a Christian, no? Siguro matatanggap natin na i-abuse yung authority pag sa gobyerno. Pero kung sa discipleship or sa pagiging preacher, hindi pwedeng gamitin mo yung authority mo para manakit ng tao. No? Kasi as a Christian, marunong tayo magpatawad. As a Christian, marunong tayo umintindi. Kasi nga, nasa atin yung fruit of the Holy Spirit. Kasi nga, nasa atin yung banal na espiritu. Nagbubunga talaga yon. Pag pipigain mo yung pom, ang lalabas talaga, yun talaga. And always remember, para tayong pom, lagi tayo nag-absorb. Kung ano yung inabsorb sa pom, kung ano yung pipigain, yun ang lalabas. No, kung filled ka ng Holy Spirit, no, pag pipigain ka, ang lalabas, no, fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, self-control, kindness, no? Pero pag hindi, no, hindi ka filled ng Holy Spirit, no, filled ka ng emotion mo lang, no, pag pipigain ka, ang lalabas, hatred, unforgiveness, no, lack of patience, wala kang presensya sa tao. So, ibig sabihin, no, kailangan natin baguhin. No? Hindi pa huli lahat. No, ang Panginoon, no, God is a God of a new beginning. No, ang Panginoon, hindi niya na tayo binibigyan ng second chance, mas higit pa sa second chance. Ang binibigyan ng Panginoon, no, maraming new beginning. Beginning ang binibigay ng Panginoon, hindi lang second chance. Nakita nyo sa picture. Minsan yung authority natin, no, as a leader, wag natin gamitin to para i-control yung tao, para pahirapan yung tao, para pahiyain yung tao. We are a leader. Ibig sabihin, model. Kung hindi sila susunod sa atin, at least tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At kung hindi nila tayo, no, yung mga members natin, yung mga tao natin, hindi pa rin susunod sa atin, at least, kung hindi man sila susunod sa atin, at least nakikita nila na tayo ay sumusunod sa Panginoon. At one day, ma-realize din nila. Amen? No. Our job, hindi para kontrolin sila, kundi para i-remind sila. Apakan ka. Ginagamit talaga yung authority. Kaya nga sabi ko, preach with authority. Pero yung authority, gagamitin natin sa tamang paraan. Kung maalala nyo yung boxing ni Manny Pacquiao tsaka si Jeff Horn, tingnan nyo sino ba yung sira-sira yung muka, siya pa yung talo. Siya pa yung panalo. So, sa Australia, nangyari yan noon sa Australia, doon naglaban si Manny Pacquiao. Ang nakita ko diyan, panalo siya. Pero kahit panalo siya, dahil no, may authority yung mga judges doon. No? Kaso nga lang, ginamit sa pandaraya dahil sa pera. So, ibig sabihin, kahit tama ka na, ikaw na yung panalo, pero dahil may authority sila sa lugar nila, no, wala kang magagawa, sila yung masunod. Kasi nga, tinitake advantage nila na home court decision. No? Taka dito yan, dapat manalo yung tao natin. Hindi pwedeng hindi sila mananalo. Mapapahiya yung lugar natin. Dapat mag-celebrate tayo. So, ibig sabihin, minsan gagamitin yung authority, no, para mag-manipulate ng tao, para magpahiya ng tao. No? Wag natin gagamitin yan. Lalo na sa pagsunod natin sa Panginoon. So, dapat magiging tayo, kung sabi pa, mahimutang panalangin, maging blessing tayo sa mga kapwa natin. Hindi tayo para maging dahilan na ma-stumble sila sa atin. Panalo siya. Sige. Sabi dito, pinapatupad nila sa inyo ang mahirap nilang kautusan, pero sila mismo hindi sumunod sa mga ito. So, nagalit si Jesus dito. Sabi ni Jesus, yung mga Pariseo na yan, ang galing magsalita. No, pinupush nila yung tao na magbago, pero sila hindi nagbabago. No, halos nagja-judge na sila. Kasi, prostitute ka, huwag ka sumunod. No, kinukontrol nila yung tao. So dito mo maiintindihan, sabi ni Jesus, maraming tao pinapatubod nila yung mga mahirap nilang kautusan, mga batas, mga law, nasa sila yung mga sariling rules. Pero hindi naman nila ginagawa. So, dito makikita, kaya pala yung mga Pariseo, wala silang authority mag-preach. Kaya pala tinanong nila si Jesus, saan yung authority mo? No? Kanino galing yung authority mo? No, bakit ka nag-preach? No, bakit ka nag-ministry? Kaninong authority yan? Akala kasi nila yung authority ni Jesus, galing lang sa tatay niya, galing lang sa mga religious leader. Pero si Jesus, pinatunayan na yung authority niya galing talaga sa Panginoon. And always remember, pag tatanungin ka,
No, pag gagawin mong isang bagay, huwag mong gawin 'yon dahil sa pastor mo. Huwag mong gawin, huwag ka magpe-preach dahil schedule. Pastor Del, nawala na po di mong boses. Wala na yung mabati, Pastor Del. Ala, wala dyan tingog ni Pastor Del. Wala dyan tingog, Pastor. Signal to niya ba?